Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Pag-uusapan natin ang The Star of Bethlehem. Obviously, ang pag-uusapan natin ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Doon sa mga kaibigan natin dyan na ngayon lang nadalaw sa channel ko, please subscribe and click the notification bell. Okay? Dito, basahin muna natin yung verse sa Bible. Sa Luke chapter 2, verse 10 to 12. Sabi rito, and the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Okay? Dito, may picture dito na ipanganak na ang Panginoong Hesus. Merong angel, merong actually, hindi to tatlong hari wise men to, pero hindi lang tatlo. Kasi walang sinabing tatlo, basta marami. No, yung mga magi. Okay? Tapos, hindi makita rito. Nandito yung mga sheep. Andito yung mga shepherds. Actually, hindi na pinakita dito. No? Yung may camel pa. Tapos, meron silang gifts na binigay. Nakasulat sa Matthew chapter 2, verse 1 to 2. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east of Jerusalem, saying, Where is he that born the King of the Jews? For we have seen his star in the east, and we are come to worship him. Okay? Tapos dito sa ilalim, Micah 5:2, But thou Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruled in Israel. Okay? Dito, sinasabi rito, wise men. Okay? At hinahanap nila, at yung guide nila yung star. Okay? Next, tingnan naman pa ibang verses dito. Ito naman sa Matthew chapter 2 verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Okay, Matthew chapter 2 verse 11. Yung star na sinusundan nila, ito nakasulat. Numbers chapter 24 verse 17. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. Okay? Itong mga magi na ito, hindi sinabi kung ilan, pero yung regalo nilang dala tatlo. Okay? Gold, frankincense, and myrrh. Okay, pag-usapan muna natin. Ang guide nila yung star, kaya nga ang title natin The Star of Bethlehem. Okay? Na dito, nakita ng mga wise men, ng mga magi, ang Panginoong Kristo, yung baby Jesus, sa pamagitan ng star. Okay? Malaking star. Ito yung guide nila. Okay? Yung istorya na kung saan sila ay nabalitaan ni King Herod during that time. Tinawag sila ni Herod, hindi ko napakita yung verse dito na si Herod ay nag-inquire sa kanila na kapag nakita nyo, sabihin nyo sa akin para makapag-worship din ako. Pero ang totoo, kailangan niya ng information, makita niya, at ang purpose niya, patayin niya yung baby. Kasi ayaw niyang umalis sa kanyang trono. So, iba yung kanyang motibo. Nung nakita nila yung baby, ang sabi ng angel sa kanila, na wag na silang bumalik dun sa kay Herod. Kasi nga, baka patayin din sila ni Herod. Okay? Star of Bethlehem. Okay, itong tatlong pictures na ito, ito yung conjunction ng Jupiter and Saturn noong December 21. Okay? Dito, yung sa upper left side na picture, yung padilim pa lang, no? Na medyo kita pa yung sinag ng araw. At yung dalawang dyan, liwanag na iyan ay yung Jupiter, yung mas malaki, yung maliit naman ay Saturn. Okay? Na parang star. Okay?
Tapos, yung sa ilalim naman ay yung isang malaking bilog, yun yung Jupiter at Saturn yung sa bandang ibabaw na maliwanag. Tapos yung gray na bilog sa ilalim, yun yung buwan dito sa Earth. Okay? And then, yung sa may upper right na picture, kitang-kita na yung ring ng Saturn, yung nasa taas, di ba? Tapos Jupiter yung nasa bandang ibaba. Ang gamit na dito ng mga astronomers, yung malalaking satellites, hindi pala, yung malalaking telescope na no? Yung iba gumagamit ng 16 inches yung diameter ng telescope nila. Pag-usapan muna natin yung patungkol sa stars and planets. Kasi itong Jupiter at Saturn, planets to eh. Okay? Pero, yung star at saka planets, kapag tiningnan mo yan ng iyong ordinaryong mata sa langit, halos pare-parehas yan. Parehong silang maliwanag sa gabi. Diba? Sa gabi, pag tumingala ka sa langit, pare-parehas na makikita mo na maliwanag. Hindi mo ma-identify kung star yon o planets. Okay. Pag sinabing star, sa Tagalog yan, bituin. Pero pag sinabing planet, ano yan? Tala. Yun. Nagkakapalit-palit kasi yung meaning sa Tagalog nung tala at saka bituin eh. Okay? Yung tala, planets, okay? O planeta. Yung bituin, yun yung star. Anong difference ng bituin sa planeta, ng star sa planets? Kasi pag tiningnan mo yan sa gabi, halos magkaparehas yan. Ang difference yan ay yung mga stars nagtitwinkle-twinkle, no? Merong kantang Twinkle Twinkle Little Star, di ba? Pero yung planeta, pag tiningnan mo maigi yan, hindi yan nagtitwinkle. Okay? Kapag tiningnan mo yan sa telescope, katulad din yan ng buwan na naka-steady lang. Ayon sa mga astronomers natin ngayon, katulad nito ni Weintraub, sabi ni Weintraub, ito daw mga magi na sumunod dun sa isang star dun sa panahon ni Hesus Kristo, ay actually sila lang ay naglalakad ng paikot kasi hindi mo raw masusundan yung isang star galing sa Baghdad to Jerusalem to Bethlehem kasi yung star ay hindi ginagawa yon yung steady lang. Ito ay lumilipat sa mga araw o sa mga gabi na titingnan mo siya, magkaiba na ng pwesto yon. Okay? And then, sabi pa niya na nung panahon daw na Yesu Kristo, yung constellation Aries on April 17, 6 BC, yun yung time daw na naglalakbay yung mga magi para hanapin yung na tinitingnan ng stars at hanapin nila yung baby Jesus. Okay? Yun lang yung mga kumbaga theory yan ng mga ng mga tinatawag ito yung mga astronomers natin. Okay? Nung nung December 21, di gabi na dito sa Pilipinas naghahanda na yung mga Pilipino para tingnan yung conjunction ng Jupiter and Saturn, di ba? Nagdala sila ng telescope, yung iba pumunta sa luneta, yung iba doon sa may tuktok ng bahay nila, ng building. Pero na-disappoint sila kasi nung December 21, maulap, hindi nila makita yung yung planet na Jupiter and Saturn. Okay? Ang nakakita lang yung mga yung mga nasa Europe at saka sa US, nakita nila, yan yung tatlong pictures na yan, yung kinopya ko doon. Yung mga experts natin, yung mga astronomers, sabi nila, itong stars of Bethlehem ng panahon ni Kristo ay conjunction ng mga planets. Maaring ito katulad ng Saturn at saka ng Jupiter. Okay? Pero sa palagay ko, yung Jupiter pa lang, malaki na yun eh. Yung planetang sa Jupiter. Yun pa lang kita mo na na star na malaki yun eh. Okay? So, nung panahon nung pinanganak si Kristo, nagtanong si Herod. Tuwing si Herod ay titingin sa kalangitan, hindi niya makita-kita yung
yung star. Pero kapag yung mga magi ang tumitingin sa kalangitan, sa kanilang paglalakbay, nakikita nila. Parang nangyari nung December 21 na hindi makita dito sa Pilipinas kasi maulap. Baka ganun ginawa ng Panginoon sa panahon ni Hero din. No? Tinakpan ng ulap ng Panginoon para hindi niya makita yung star. One thing more dun sa term na star at saka planets, no? Sa panahon ng Panginoon Kristo ay hindi pa masyadong palaging star lang ang nagagamit. Kasi noon, kulang pa yung vocabulary ng patungkol sa astronomy at palagi pang ang ginagamit yung astrology. Na sabi nga ng ibang experts natin, astrology daw yung ginagawa ng mga magi. Okay? So, hindi contradiction yan kung parehong mabanggit star or planets o yung star, dun planets din ang tawag. Okay, balik tayo rito sa picture ng baby Jesus, no, dito sa Bethlehem. Andito merong star, may angel, andito yung mga magi, yung baby, syempre, andun, tapos si Joseph, si Mary, at yung mga hayop, yung mga sheep, di ba? Hindi, parang wala dito no? Shepherds, pero may mga shepherds dito, hindi lang, konti lang kasi yung nilagay nila, no? Yung shepherds, okay? Dito, mapansin mo na halos nagpangita silang lahat. Yung magi, yung shepherd, diba? Yung angels. Siyempre, picture lang ito, pero hindi to actually ang nangyari. Ang nangyari, dumating yung mga angels, nagpakita sa mga shepherds. At sinabi ng shepherd, ngayong gabi ay pinanganak na ang baby. Nagpuntahan yung mga shepherds at pumunta sila doon sa baby Jesus. Pero wala pa dun yung wala pa dun yung mga magi, yung mga wise men, wala pa. Yung mga shepherds lang that night. Okay? Kasi pagdating dito, ibang panahon na nakalagay doon sa Matthew chapter 2 verse 11. Ang sabi rito sa Matthew 2:11, and when they were come into the house, yung mga magi, yung mga wise men, they saw a young child. Hindi na baby, young child na. Ibig sabihin, tumatakbo na to, naglalakad na. This is more than 1 year old na, yung baby. So, hindi na baby pala. Yung child kasi young child na. Therefore, iba yung panahon na dumating yung mga shepherds at iba ring panahon na dumating yung mga magi. Na-delay sila ng dating ng more than 1 year. Okay? Siguro, nung nakita nila yung baby na tumatakbo na, lipas na rin yung kasi ang pag-aaral ng mga scholars dito patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, hindi naman actually December, kundi parting mainit ang panahon. Ang computation ng mga scholars is between last week ng September and first week o second week, hanggang second week ng October, na hindi pa winter. Okay? Siguro sa tagal ng paghahanap ng magi, inabot na sila ng 1 taon at winter na yung nakarating sila sa sa Panginoong Kristo, sa baby Jesus, na tumatakbo na. Okay? So, ganun ang tema niyan. Okay? Dito, kaya ang title nito is Star of Bethlehem kasi pinapakita rito yung guide nila yung star. Secondly, na yung star na yon tumutukoy sa karakter ng Panginoon Kristo Siya yung Star of Bethlehem, ang Panginoon Kristo. Pero bago yan, pag-usapan naman natin itong Luke chapter 2 verse 22 to 38. Yung nakasulat dito, yung istorya nito patungkol nung si Jesus ay dinala doon sa temple. Okay? Siyempre, baby pa siya, dinala siya sa temple at meron nang nag-aabang doon. After nung ceremony ng mga Hudyo, may lumapit doong prophet dun sa mag-asawa, at kinuha yung baby. Sabi dun sa
chapter 2, 28, Luke 28 to 30. Ito sabi, Then took he him up his arms and blessed God and said, Now, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word, for mine eyes have seen thy salvation. Ang pangalan ng prophet na to ay si Simeon Si Simeon, prophet Simeon. Simon to pero Simeon ang pagkakasulat dito. Okay? At yun ang sinabi niya. Kasi siguro yung Panginoong Diyos nagsabi sa kanya na hindi ka mamatay hanggat hindi mo nakikita yung baby na yun. Yun. Hinihintay niya yung baby na yun. At yun dumating na at inoffer niya. Nagkaroon ng dedication ng Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Simeon o Simon. Okay? Sabi niya, pwede na ako mamatay. Nakita ko na ang pangako ng Diyos na tagapagligtas. Diba? Sabi niya, According to thy word, for mine eyes have seen thy salvation. Nung nakita niya ang Panginoong Jesus, ay nakita niya ang kaligtasan. Ang kaligtasan ng bayang Israel at kaligtasan ng sangkatauhan, actually, ng kung sino mang sumampalataya kay Jesus ay maliligtas. Okay? And lastly, meron pang isang, isa pang prophetess naman, yung babae, ganun din. Binless din ng Panginoon Kristo, hindi ko na nilagay dito. Na ang gusto ko lang pakita rito, na nagkaroon ng dedication ng prophet. So, ang Diyos ang nag-command sa prophet ng dedication ng Panginoon Kristo at kung anong purpose kung bakit si Kristo ipinanganak. Okay? Yan ang purpose. And then, sa wise men na may tatlong gifts. No? Hindi porke tatlong gifts, tatlong wise men. Diba? Maraming wise men yan. Di sinabi kong ilan, pero dala nilang gifts ay tatlo. Ito yung nakasulat sa Matthew 2 verse 11. Nakasulat doon sa ilalim, gold. Yung mga significance ng kanilang regalo. Kasi tatlong regalo. Gold, frankincense, and myrrh. Yung gold speaks of, nagsisymbolize ng kingship. Frankincense symbolizes priestly role, and myrrh yung sakripisyo ng Panginoon Kristo, yung kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Gold na kung saan siya ay hari, King of Kings, Lord of Lords, di ba? Na hindi pa alam ng mga tao sa panahon na yun, kakonti pa lang nakakalam siguro, yung mga propeta pa lang. At saka itong mga wise men na ito. Na dito, parang naging prophetic din tong gifts na ito dahil sa simbolo, pinapakita nila na ang Diyos ay nagkatawang tao. Secondly, na siya ay pinanganak, siya ay magiging mediator. Priestly role kasi ng tao, siya ay mediator between God and man. At yung myrrh ay patungkol sa kanyang kamatayan kasi ang purpose nitong itong frankincense kasi unang-una. Itong frankincense ay insenso na ginagamit na pausok na ginagawa ng priest kaya he is our high priest ang Panginoon Kristo. He is our mediator between God and man. Kaya hindi ka pwedeng makarating sa langit sa Diyos Ama kung hindi ka dadaan sa Panginoon Kristo. Okay? And yung myrrh, ito ay pabango, essential oil na nilalagay sa patay. Kung kaya dito, ito, kumbaga yung future na mangyayari sa Panginoon Kristo na siya ay mamatay sa sangkatauhan para sa kabayaran sa lahat ng ating kasalanan. Okay? Na kung sino man yung sasampalataya sa Panginoon Kristo ay hindi magdurusa, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? The Star of Bethlehem, nabanggit ko kanina, yung star ay guide ng mga ng mga wise men, ng mga magi. Naging nila to, navigational guide para matunto ng Panginoon Kristo. And secondly, the Star of Bethlehem signifies of the persons of the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon Kristo mismo nagsalita dito sa Revelations 22 verse 16,
I, Jesus, have sent mine angels to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. Na si Kristo yung star of Bethlehem. Okay? Siya yung guide natin. Kaya nga sinabi niya, I am the light of the world. Okay? Na kung sino man yung pumunta sa Kanya ay magliliwanag. Diba? Na kung sino man yung sumampalataya sa Kanya ay mabubuhay sa kaliwanagan. Na kung sino man yung sumampalataya sa Kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dun sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Diba? Dapat tanggapin mo siya na siya yung magbibigay ng liwanag sa puso natin para tayo magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Okay, yun lang po mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat po. God bless you.